Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Pag-usapan po natin muli ang kritisismo ng simbahang Katoliko, partikular ni Bishop Pabilio, kung saan muli sinasabi niya na dapat ang mga Pilipino ay bumoto sa isang pangulo na hindi katulad ng pamahalaan ni Pangulong Duterte, sapagkat ito ay hindi dapat na siyang pamahalaan para sa mga Pilipino. Ang atin pong katanungan po dito in general sa simbahang Katoliko, ano po ang inaayawan ng simbahan sa kasalukuyang administrasyon? Di po ba ang nais ng simbahan ay magandang pamumuhay sa sambayan ng Pilipino? At ang ginagawa po ng ating Pangulo ay para po sa sambayan ng Pilipino. Nagkataon lamang na marahil ay hindi ipokrito ang ating Pangulo. Kanya pong sinasabi ang mga bagay na totoo sa ating buhay. Katunayan po, sa lahat ng naging Pangulo ng ating bansa, si Pangulong Duterte po ang mayroong katapatan na linisin po ang ating lipunan mula sa korupsyon, mula sa illegal na droga, mula sa terorista o terorismo na dulot ng iba't ibang grupo, lalo na ang CPP, NPA, NDF. Ito po ang mga bagay, kasama na po dyan yung korupsyon sa pamahalaan. Ito po ang mga bagay na pinagsisikapang gawin ng ating pamahalaan with President Duterte o with Duterte as President. Pero ano po ang ikinagagalit ng simbahan sa mga ganoong gawain ng Pangulo? Ang sinasabi po nila, dahil ba ang ating Pangulo ay palamura? Dahil kung magsalita ay kantuboy? Ang sinasabi namang pambabastos sa mga babae, ito po ay bahagi lamang ng kanyang pagbibiro. Ang sinasabi na hindi disente, marami po tayong mga disenteng Pangulo kung magsalita sa harap ng kamera at sa harap ng tao, disente. Pero wala pong nagawa. Takot banggain ang oligarkiya, takot banggain ang komunista, takot banggain ang mga posers ng illegal na droga. Pero si Pangulong Duterte po, pinangalanan niya ang mga general ng pulis, mga judges, mga congressman, gobernador,
mayors na sangkot sa illegal drugs. Sinasabi ng presidente na patayin ang sinumang hadlang sa makabuluhang pagbabago. Ito po ang dapat na liderato sa ating lipunan, sapagkat kung hindi po ito gagamitan ng kamay na bakal, wala pong mangyayari. Paulit-ulit po nating sinasabi ito. Inaayawan nyo, inaayawan ng simbahan ang sinasabing AJK. At ang sinasabing AJK na ito yung mga posers na namamatay dahil lumalaban sa mga pulis kapag inaaresto. Dahil ang sinasabi nila dapat bigyan ng due process. Inuulit po natin, if the president did not do the way he does, wala pong mangyayari. Sapagkat halimbawa po ang posers, hinuli po ng pulis yan. Una, lalaban po yan. Kapag ang isang poser, pag nag-poser, handa pong pumatayan dahil malaking pera ang kanilang ginagastos sa illegal na droga. At malaki din naman ang kanilang kita dyan. So ipaglalaban po nila. Hinuli mo yan, lalaban. Nalalagay sa panganib ang mga pulis. So natural lamang na pagtanggol ng pulis ang kanilang buhay. So namamatay. Doon po sa hindi namamatay, dinimanda yan. Sinampahan ng kaso. Babayaran ng pulis, babayaran ang piskal, babayaran ang huwes. Pag hindi po tinanggap, ipapapatay. So balik na naman po sa illegal drug trade. So babalik-balik po. Kung yung mga posers na yan, pag lumaban, patayin, hindi na po yan makakabalik sa droga. If we really want to kill or to clean up our society from this illegal drug trade, then those who won't stop doing it, they should be killed so that they could no longer continue their illegal business. In the same way that those CPP and PE, those NPA who do not surrender, then let them kill so that this society can be cleaned up from terrorism. That whoever is the terrorist that does not surrender deserve to die if we want the society be clean, be peaceful. Ngayon, kung ito po ang ikinagagalit ng simbahan, so be it. So be it. We need a strong president with honest to goodness intent to clean up the society. Hindi natin kailangan ng mga ipokrito, ng mga obispo. If they want war with the government for that, then so be it. Alam po natin, ang simbahan ay nagiging haven ng mga komunistang terorista. Bagamat hindi lahat. So yung mga pare at madre na nagbibigay protection at yung mga simbahan na ginagamit para maging haven ng mga komunista,
Dapat po ituring yan na kalaban ng Estado. Ang oligarkiya sa Pilipinas, binubuo di umano ng mga disenteng tao, ngunit siyang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Dapat po wakasan yan sa mapayapa at legal na paraan. But if these people are employing private armies, for instance the CPP, NPA, then let these people die also with the CPP, NPA, and DF. Sapagkat pag hindi po ito pinanindigan, katulad ng nangyari before the Duterte administration, wala pong nangyari sa lahat ng ipinaglalaban natin sapagkat ang Pangulo ay walang political will, disente, hindi marunong magalit sa harapan ng kamera, panay pakunwari, panay papugi. Ngayon po, ito ang kailangan natin. Duterte has answered the call for a meaningful change in this country. The very reason why until now he has the highest popularity rating from the masses. Galit po sa kanya ang simbahan, galit sa kanya ang oligarkiya, galit sa kanya ang CPP-NP, NDF, galit yung mga tauhan ng oligarkiya na kinakatawan ng mga oposisyon ngayon. Galit po. But we don't care because we want the society be clean from all these trashes. Kaya nga po, by 2022, we advocate for Sara Duterte Carpio to replace her father because we want to continue the legacy that has been started by President Duterte. Paulit-ulit po natin itong sinasabi at paulit-ulit din naman ang kritisismo laban sa kanya. Hindi po tayo titigil kung ang mga oposisyon, kung yung mga galit sa kanya, hindi tumitigil sa paninira sa kanya. Kailangan po nating kontrahin nang sa ganon malaman din ng masa na hindi totoo ang paninira na ginagawa sa kanya maging ng simbahang Katoliko, particular si Bishop Pabello. Particular itong makabayan black na mga komunista sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yan pong mga taong yan, ginagastusan ng pamahalaan, pero ang pinaglilingkuran ay ang mga komunistang terorista. At ito po ang sinasamahan ni Bishop Pabello. Kaya nananawagan po tayo sa ating mga diehard Catholics. Hindi po lahat ng sinasabi ng mga pare ay katotohanan. Hindi po lahat ng mga pare ay sinusunod sa kanilang humilya sapagkat ang iba po dyan, lalo na yung mga makakaliwa, ay nagsasalita para siraan ang pamahalaan. Sa totoo lamang po, ang pinakamalaking oligarki sa bansang Pilipinas ay ang simbahang Katoliko at ibang mga simbahan pa din.
Pero mas mabuti po ang ibang relihiyon ay hindi po sila nakikialam sa pamahalaan. Wala po silang pakialam. Tanging relihiyon ang kanilang pinag-uusapan. Pero ang simbahang Katolika, nasanay po ito na makialam sa pamahalaan. Sa kabila ng katotohanan na ipinagbabawal po sa saligang batas para sa alinman o sino mang simbahan, alinmang simbahan na makialam sa mga bagay na may kaugnayan sa pamahalaan. Because it is provided in the Constitution that this separation of the church and state is inviolable. Maliwanag po yan. Ngunit nasanay po ang simbahang Katoliko sapagkat sa pangunguna noon ni Cardinal Sin napabagsak ang diktadurang Marcos noong 1986 sa pamamagitan ng Yellow Revolution, otherwise known as EDSA 1. At mula noon, naging aktibo na ang simbahang Katolika sa pakikialam sa pamahalaan. Kaya naman ang lahat ng naging Pangulo, lalo na si Cory Aquino, ang administrasyon ni Noynoy Aquino at ng ibang Pangulo ay hindi sila maaring magalit sa simbahan sa takot na magalit sa kanila ang simbahan. Ngunit si Pangulong Duterte ay walang pakialam sa galit ng simbahan sapagkat ang kanya pong tinitingnan, ang kanya pong ipinaglalaban ay ang totoong kapakanan ng sambayanan. Samantalang ang simbahan ang ipinaglalaban ay ang kanilang kapakanan to the prejudice of the masses. Pinagsasamantalahan po ng simbahan ang kahirapan ng sambayanan. Ang katunayan po dito, makikita natin sa iba't ibang lugar ang malapalasyong simbahan sa gitna ng pagdarahop ng sambayanan. Mahirap na po, pero ginagatasan pa ng simbahan. Nagpapatayo ng matayog na malapalasyong simbahan, namumuhay sa karangyaan at namumuhay sa kasalanan sapagkat maraming mga pare na may mga kabit nagpapayaman po ang simbahan. Kaya ang simbahang Katolika, isa po sa pinakamalaking bahagi ng oligarkiya na totoong nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. At ito po ang inaatake ni Pangulong Duterte, kaya nagagalit po ang simbahan sa kasalukuyang administrasyon. Yan po ang katotohanan. Kaya ang atin pong panawagan sa ating mga tagasunod ng simbahan, mamulat na po tayo. Katulad ng ginawa ng mga praile
Noong kapanahunan ng mga Kastila sa Pilipinas, ginamit nila ang Diyos para mamuhay ng marangya sa gitna ng nagdarahop, nagdurusa na sambayan ng Pilipino. At pagkatapos po, minana iyan ng simbahang Katolika, ng mga pari at madre. Patuloy po ang ginawa, patuloy na kanilang isinasagawa kung ano ang ginawa ng mga praile sa ating bansa. Bihira po ang naglalakas loob na atakihin ang simbahan. Dahil po, alam natin na mahirap kalabanin ito sapagkat marami pong panatiko na tagasunod ang simbahang Katolika. Although ngayon, naniniwala po tayo na mulat na ang sambayan ng Pilipino. Mulat na po, lalo na ngayon, dahil maraming social media o dahil sa social media na lahat ay pwede pong magpaabot ng kanyang sasaloobin, magpahayag. Bagamat hindi po natin nila lahat, meron din namang ilan na mga mabubuting pari at madre. Ngunit itong mga nagpapahayag laban sa pamahalaan, ito yung mga pare, madre, obispo na maihahambing natin sa mga lubo na nakasuot tupa. Sapagkat kung sila po ay mabuting obispo, mabuting pare, mabuting madre, makikipagtulungan po sila sa ating pamahalaan. Yun ang tunay na pagiging makadiyos. Hindi yung maghasik ka ng galit sa sambayan ng Pilipino laban sa isang pamahalaan. Ang sinasabi po nila, ito ay karapatan sa ilalim ng demokratikong lipunan. Totoo po. If the criticism is constructive, if the criticism is in good faith, and if the intent is to cooperate with the government. Pero kung ang layunin po patalsikin ang Pangulo, ibagsak ang gobyerno sapagkat mayroon po kayong ipapalit. Kataksilan po yan sa ating bayan. And treason is the sin of the highest degree. Yan po ang naging kasalanan ni Judas. Dahil sa kanyang inggit, nagtaksil siya kay Kristo. Yan po ang kasalanan ng demonyo. Dahil sa isang inggit, nais niyang maging makapangyarihan na katulad ng Diyos. So si Lucifer po ay nagtaksil sa Diyos. Itong simbahang Katolika, mga pare at mga madre, nagalit sa ating gobyerno sapagkat mayroon po silang nais na ipalit dahil sa inggit at upang matiyak nila na mapagsilbihan ang kanilang interes, bagamat ito ay labag sa interes ng higit na nakakaraming sambayanan. Kaya po, maliwanag po ang ating sinasabi.
kailanman ang simbahan ay walang ginagawa o walang ginawa para sa sambayanan, maliban sa panghihingi ng pera at ginagamit ang Diyos upang kapiranggot na pera ng nagdarahop na mamamayan ay ibigay pa sa kanila sa pamamagitan ng love offering o kung ano man yan. At para ipagawa ng mga malapalasyong simbahan sa gitna ng mga Pilipino na squatter sa sariling bayan. Mga Pilipino na alipin sa sariling bayan at higit lalong alipin sa lupang dayuhan. Pero ang simbahan po ay walang ginagawa tungkol dito. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nakikita sa paglilingkod sa kapwa, hindi lamang sa salita, bagkus ay sa gawa. Pero ano ang ginagawa ng mga obispo, ng mga pari? Sa totoo lamang po, kaya lalong tumataas ang COVID sapagkat sa halip naturuan ng mga pari ang mga deboto na pwede namang manalangin kahit saan sapagkat alam naman ng Diyos na lumikha yan. Pero sinasabi nila, magtiwala kayo sa Diyos, huwag matakot sa COVID, pumunta kayo sa simbahan. Bakit pagdating sa simbahan, magbibigay ng pera? God is not against science. Kung kailangan nating i-observe ang health protocol para hindi mahawa ng COVID, dapat gawin yan. Sapagkat kahit ayaw ng Diyos na magka-COVID ang sinuman, kung siya naman ay nagpapabaya sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa health protocol dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos, hindi rin po papayagan ng Diyos. Sasabihin mo, dahil may tiwala ako sa Diyos, hindi ko nasusundin ang mga health protocol na yan dahil hindi ako mahawa sa COVID dahil naniniwala ako sa Diyos na hindi niya ako pababayaan. Ang Diyos po, alam naman natin, tumutulong doon sa mga tumutulong sa kanilang sarili. At binigyan tayo ng utak ng Diyos at kalayaan para gamitin ito ng tama ayon sa kanyang kalooban. And whatever is good is the will of God. So, kahit gaano kamahal ng Diyos ang tao, kung nagpapabaya sila, binabaliwala nila ang mga bagay na dapat nilang gawin, mahahawa po yan ng COVID. Yan po. Mahal tayo ng Diyos kung wala naman tayong gagawin para linisin ang ating lipunan mula sa COVID o mula sa mga terorista, mula sa mga drug addict at sa mga poser. Hindi rin po tayo magiging masaya sa ating pamumuhay. Hindi po. Sapagkat hindi gagawin ng Diyos
ang alisin ang druga, alisin ang terorista sa ating lipunan kung hindi tayo gagawa ng paraan. At kung kinakailangan na patayin yung mga demonyo sa lupa, dapat gawin yan. Bawal? Hindi po. Sapagkat kahit ang Diyos pumatay ng mga makasalanan, alam po natin yan. Yung unang paghatol na sinabing ginunaw ang mundo sapagkat naging makasalanan ang mga tao. At ang sinabi nga po, naging asin sila dahil lumingon. Hinagupit ni Kristo ang mga nagtitinda sa simbahan sapagkat ayon sa kanya, nilalapastangan nito ang tahanan ng kanyang ama. So ano po ang ipinahihiwatig ng mga salita ng Diyos na yun? God does not exclude violence. If it is the only means to effect what is holy, what is good for His people. Kaya po, yung AJK na yan, sinasabi ng mga kalaban ng ating Pangulo, yung human rights violations na kanilang sinasabi, kung itong mga tao na ito na namatay ay lumaban dahil sa sila ay inaaresto at nalagay sa panganib ang buhay ng kapulisan, dapat lamang po. Dapat lamang. At yung mga nagtatanggol dyan, yan po ang mga protektor. Yan ang mga protektor ng droga at ng mga terorista. Bago po tayo magwakas, ito po ay napabalita na rin na sinabi ni Gibo Chodoro na willing siya makapagtulungan kay Inday Sara at kung pipiliin siyang vice-presidente, kung sakaling magdesisyon tumakbo si Inday Sara, he is more than willing. Alam po, mga kababayan, mga kapatid, noong 2010 tumakbo po si Gibo bilang Pangulo at ang kanyang Vice President ay si Bayani Fernando. Alam po natin na hindi mananalo. Even then, personally, I voted him. Bakit po? I believe sincerely that Gibo Chodoro could have been a good president in 2010. Much better sa kanyang pinsan na si Noynoy. Even then, ang nanalo si Noynoy. Si Gibo po is a perfect tandem of Sara Duterte kung atin po itong susuportahan. Although Bongbong may also be a good one, but definitely Gibo is much better in terms of a good partner for Inday Sara. Although
si Bongbong, kung si Bongbong ang pipiliin, okay din po. Kung si Bongbong ang Vice President ni Sara, pwede rin po. Pero kung pipiliin ni Sara, sige po. To me, is much better for purposes of partnership. Although politically, mas Bongbong could make Sara more winnable than Gibo politically. Pero kung serbisyo ang pag-uusapan, Gibo is much better than Bongbong. Pero kung sino ang pipiliin ni Sara, Bongbong or Gibo, we will support her. Marami pong salamat at magandang gabi.